Iniwan ka ng asawa mo, pero kakayanin pa rin ng Diyos na papagtapusin ang mga anak mo. Iniwan ka ng asawa mo, kakayanin mo pa rin sa tulong ng Diyos na mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak mo. Naghiwalay ang mga magulang mo, namatay ang mga magulang mo, naulila ka ng maaga, kakayanin mo pa rin sa tulong ng Diyos na maging maayos ang buhay mo. Nothing and no one will destroy you, especially God's plan for you. Kung pinanghihinaan tayo ng loob o panghinaan man tayo ng loob pagdating ng panahon, tandaan niyo po ninyo ang sermon na ito. Ano man ang kalungkutang nararanasan mo ngayon, kailangan mo yan. Mahalagang sangkap ang paghihirap sa tunay na galak. Narinig natin sa ating unang pagbasa ang encouragement na binigay ng ating Panginoon kay San Pablo, samantalang si Pablo noon ay nasa Corinto. Nanghihina kasi ang kanyang loob. Parang gusto niya nang mag-give up o kaya ay wag nang magtuloy sa misyon na ibinigay sa kanya ni Kristo. Ang Corinto po kasi ang siyang sentro ng kalakalan ng mga panahon ngayon. May port area doon. Maraming mga pupunta ron. Mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang isa sa mga naging dahilan kung bakit ang Corinto ay naging sentro din ng kamunduhan at kasalanan. In fact, dati, pag sinabing to Corinthianize, ang ibig sabihin nun is to live a promiscuous life. Ang mabuhay ng walang dangal, bastos, magaslaw, makamundo. At kapag ikaw ay isang babae, tapos tinawag kang Corinthian girl, para ang gustong paratingin nun, magaslaw ka, bastos ka, isa kang kalapating mababa ang lipa. Kahit hindi naman, ganon katindi ang Corinto dati sa pagiging makamundo at makasalanan. Ang Corinto siguro, ang kumbagay sinasabi natin ngayon kapag magugunaw ang mundo at magsisimula ito sa pag-ulan ng apoy, doon unang uulan ng apoy. Noong panahon yan. Okay? Kaya't nandun ang takot ni Pablo nang siya'y nasa Corinto. Dahil bukod sa pupwede siyang gawan uli ng masama, itakwil uli ng mga Hudyo, gaya ng mga naranasan niya sa mga previous cities o syudad na pinanggalingan niya, baka sa Corinto, ma-overwhelm siya. Madala siya ng pagiging makamundo o makasalanan ng mga tao dito. That is why, in 1 Corinthians 2 verse 3, naging very honest si Paul sa tunay na nararamdaman niya ng unang pagkatungtong niya sa Corinto. Ang sabi niya, I came to you in weakness, with great fear and trembling. This is the reason why sa ating first reading ay nandoon ang pagbibigay ng Panginoon ng encouragement kay Paul through a vision. Ang sabi ng Panginoon kay Paul, do not be afraid. I am with you. Do not be silent. Go on speaking, for no one will attack you, no one will harm you, for I have many people in this city. Yung encouragement na yon, sapat na para magstay si St. Paul ng 1 taon at kalahati sa Corinto, na hamak na mas matagal ng pagstay na ginawa niya kaysa sa ibang mga syudad na pinanggalingan niya. So talagang lumakas ang loob niya. Mas nangaral siya, mas na-inspire siya sa kabila nung unay mga takot niya. Maganda po siguro ang pagnilayan po natin kung ano ang nilalaman ng encouragement na ito ng Panginoon kay Pablo para magamit din natin. Sakaling panghinaan tayo ng loob ngayon o sa mga darating pang panahon, lalo pat sa pag-fulfill ng misyon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang unang sabi dito, do not be afraid. I am with you. Sino pa ba? Ano pa ba ang dapat nating katakutan kapag mismo ang Panginoon ang nagsabi sa atin yan? Huwag kang matakot. Asama mo ko. Sa anumang laban, napaka-importante na dekalidad ang iyong kakampi. Hindi porke quantity okay na. Dahil po pwedeng marami ang iyong kakampi, pero mga duwag naman o mga wala namang ibabat-bat ang kakayanan. Mahalaga yung quality. Pagdating kay Kristo, dekalidad ang ating kakampi. Kahit nag-iisa ang Diyos, matapang siya. At higit sa lahat, makapangyarihan siya. Mahal ka rin niya, walang uubra sa Kanya. Ito yung mismong naranasan ni Pablo, di ba? Kaya mismong siya ang nagsabi, if God is for us, who can be against us? Maaaring hindi ito sa paraan na wala nang maghahangad ng masama sa atin
pupwedeng meron pa rin. Pero ang pinakapangako kasi ng Panginoon dito, no one will harm us sakaling may magtangka o may magbalak ng masama sa atin. Katulad ito ng nangyari sa 3 Hebrew teenagers na itinapon pa rin sa napakatinding pugon. Matindi dahil napakainit. Pero naano ba sila? Nasunog ba sila? Hindi. Sinasabi ng banal na kasulatan na kahit yung amoy ng usok ng apoy, hindi dumapo sa kanilang katawan ni sa kanilang kasuotan. Why? Because God was with them. Recently, ay mayroong nag-viral sa Pennsylvania, isang pastor, ang habang nagsesermon ay nilapitan ng isang lalaki, binunutan ng barel, kinalabit yung trigger, nag-jam yung barel. Hindi siya naano because God was with him. Yang nanutok ng baril sa kanya at nagtangka sa buhay niya, may pinatay na pala bago nagpunta sa kanya. God was with him. Sa ating unang pagbasa, pagkatapos ng encouragement ni Jesus kay Paul, nagtangka ang mga Hudyo na isakdal uli siya, na palayasin uli siya. Pero naano ba siya? Hindi. Because God was with him. Yes, alam ko ang iniisip mo. Sa mga nakakaalam, darating ang pagkakataon, papatayin pa rin si Pablo. Hindi pa rin makaliligtas sa kamatayan si Pablo. Pero yung kapahamakan kasi na sinasabi ng Panginoon dito, no one can harm you. Ang ibig sabihin nun, no one and nothing can destroy you. O hindi ba't kahit mamatay tayo, buhay pa rin naman tayo sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga, ang isang namatay, ang tawag natin ay yung mga remains niya, yung bangkay niya. Ibig sabihin, yung nalabi sa kanya. Kasi yung tunay na siya ay wala na. Hindi mo pinaglalamayan yung tunay na namatay kasi ito ay nananatiling buhay. Kaya kung ito'y magsisink in lang sa atin, paniniwalaan natin, sino at ano pa ang katatakutan natin. Yung ikalawang part ng encouragement ni Jesus kay Paul ay, for I have many people in this city. May mga tao ako sa siyudad na ito, which of course means or may mean ay may mga tagasunod ako dyan na po pwedeng tumulong sa iyo, Pablo. Kaya wag kang uurong sa misyon na binigay ko sa iyo. Katulad nga naman ni na Priscilla at Aquila na mga naging kamanlalakbay, kamisyonero ni Pablo. Pero hindi kasi ganun ang dating nito habang pinagninilayan ko yung encouragement na ito. Ang dating sa akin, nang sinabi ng Diyos kay Paul, for I have many people in this city. Para bang sinasabi ng Diyos kay Paul, yung sinabi ni Kristo kay Pedro, feed my sheep. Pakanin mo ang aking mga tupa. Si Pedro ang unang santo papa. Pero hindi sinabi ni Kristo kay Pedro, Pedro, ikaw ang unang santo papa ng simbahang tinatatag ko. Pakanin mo ang iyong mga tupa. Ang sabi ni Kristo kay Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa. Ini-in-charge lang kita, pangalagaan mo sila. Pangunahan mo sila, pero hindi sila sa'yo, akin pa rin sila. So parang ganun ang dating sa akin dito. Nang sinabi ng Diyos kay Pablo, bilang pampalakas ng loob kay Pablo, for I have many people in this city of Corinth. Na para bang sinasabi ng Diyos kay Pablo, Pablo, marami kong mga tupa. Marami kong mga anak sa syudad na ito, sa Corinto. Kawawa naman sila. Makasalanan na nga sila. Makamundo na nga ang marami sa kanila. Uurong ka pa? Mag-give up ka pa? Sino na lang ang magtsatsaga pa sa kanila? Kaya sa palagay ko, yun ang isa pa sa nagbigay ng lakas ng loob kay Pablo. Na ang ginagawa niya ay hindi talaga para sa kanya, kundi para sa Diyos. At dahil ito ay gawain ng Diyos, bahala ang Diyos. Nung unang isang linggo ko dito, aaminin ko, natakot talaga ako. Nag-aalala talaga ako. Aaminin ko, katulad ng minsang naisermon ko, parang gusto kong pumunta sa obispo at sabihin, i-pull out na ako. Diba sabi naman, obey first before you complain. I obeyed na naman for 1 week. Pwede naman siguro magreklamo. Ito kasi ang isa rin sa payo sa akin ng ilang mga kakilala kong pare na, no offense nag-iisip lang naman din ng
kapakanan ko. Kasi nga, walang simbahan, walang kumbent, ni walang libro pang misa, ni walang gamit pang misa. Nakikitira lamang ako. At pandemic pa noon. Tapos, hindi ko alam kung totoo na may iba din namang nakiusap kay Bishop at pinagbigyan. So, naisip ko talaga na pumunta na rin sa obispo dahil natatakot ako. Pandemic noon second wave. Ang hirap manghingi sa mga tao. Kasi may kanya-kanyang mga struggles noon, financially, lalong-lalo na. Marami pang mga namatayan. At hirap akong manghingi. Ayaw kong manghingi. Kasi ayaw kong matali. Kapag nanghingi kasi ako, kahit pangsimbahan pa yung hihingin ko, may tendency akong matali Yung pag may birthday, pupuntahan ko. Pag may okasyon sa kanila, pupuntahan ko. Pag sinabi nilang, Father, magmisa ka na naku, ayoko nang gano'n. Kaya nandun yung takot. Hanggang sa maglibot-libot ako around, nakita ko yung mga chapels, medyo luma na, yung iba talaga sira na. At nakita ko yung kalagayan ng mga tao. Marami ang mahirap lang. Hamak na mas marami ang mahirap lang kesa may kaya. At pag sinabi kong may kaya, hindi ito yung mayaman may kaya, okay lang. Yung mga nakikita po ninyo, kung dumadayo lang kayo dito, yung mga establishment sa labas, usually mga negosyante yan na hindi ka taga dito. Yung talagang parokyano ng malaparokyang ito, nasa looban. So yun ang nakita kong kanilang kalalagayan. Mas natakot ako. Sabi ko, paano kami bubuo ng simbahan ito? Hanggang in one of my prayers, I really heard Jesus speaking to me. Hindi yung boses na narinig in my heart, na parang sinasabi, Father Fidel, kawawa naman sila. Marami sa kanila ang mahirap lang. Uurong ka, magpapapull out ka. Sino ang magtsatsaga sa kanila? Kapag nalaman ng ibang pare na may isang pare na nag-give up sa kanila. Kaya sa grasya ng Diyos, nagpatuloy tayo. At eto na ngayon tayo. Nakapagpagawa na tayo ng simbahan sa tulong ng Diyos. Ngayon, yung mga chapels naman natin ang ating inaasikaso. Brothers and sisters, ano man ngayon ang nararanasan mong problema? Are you discouraged? Are you disappointed? Burnout ba? Parang ayaw mo na, sumusuko ka na, hirap ka na, wala ka pa kasi nakikitang resulta. Gusto mo nang sumurrender, sumuko? Wag. God is telling you right now, I am with you. Lalo pat yung mission mo ay mission na manggaling sa Kanya. Sino bang nagsabi sa iyo na mahalin mo ang asawa mo? Di ba siya? Siya ang nagkasal sa inyong dalaga. Sino bang nagbigay sa iyo ng anak mo? Di ba siya? At sino bang may gusto na mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya mo? Siya. Hindi ikaw, siya. So yung mission galing sa Kanya. Hindi naman siya nagbibigay ng mission tapos bahala ka na. Sa Ebanghelyo nitong darating na linggo, kung hindi ako nagkakamali, yun ang sasabihin niya sa mga alagad niya. Umayo kayo! Pero hindi niya sasabihin, ala na kayo sa buhay niyo. Ang sabihin niya, rather, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Hindi siya magpapagawa sa atin ng isang bagay na hindi niya tayo bibigyan ng kapangyarihan para i-accomplish yan. Yun ang ibig sabihin, I am with you. No one will harm you. Iniwan niya ako ng asawa ko. It hurt me. Pasaway yung anak ko It hurt me. May sakit yung isang anak ko. May sakit ako. Hindi ba harm yun, Lord? Hindi harm yun. Ang ibig sabihin ng Panginoon na nothing and no one will harm you, nothing and no one will destroy you. Buhay ka pa. Yes. Iniwan ka ng asawa mo, pero kakayanin pa rin ng Diyos na papagtapusin ng mga anak mo. Iniwan ka ng asawa mo, kakayanin mo pa rin sa tulong ng Diyos na mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak mo. Naghiwalay ang mga magulang mo, namatay ang mga magulang mo, naulila ka ng maaga, kakayanin mo pa rin sa tulong ng Diyos na maging maayos ang buhay mo. Nothing and no one will destroy you, especially God's plan for you. At i-connecta natin yung pangalawang sinabi, for I have many people in this city. Kung mahal mo ang mga anak mo,
Mas mahal sila ng Diyos. Mas anak sila ng Diyos. Dumaan lang sila sa iyo. Kaya nga sa langit, magkakapatid tayo, ang tunay nating ama at ina, Diyos. So kung gusto mong mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak mo, mas lalong ganun ang Diyos. Hindi niya bubuhayin ng anak mo, hindi niya ibibigay sa iyo kung alam niya na mapapabayaan mo lang kahit magsikap ka, hindi mo mapapabayaan sapat ang grasyang ibibigay niya. Yung inaalagaan mong magulang, mahal mo sila, mas mahal sila ng Diyos. O di ba't ang Diyos ang nagsabi, huwag mong pababayaan ang magulang mo? Yung mahal mong kapatid na sinisingit mo sa sweldo mo, may pamilya ka pero inaabutan mo, sino nagbibigay ng pansweldo sa iyo? Sino nagbibigay ng trabaho sa iyo? O di ba't ang Diyos? O di ba't ang Diyos na ang nagsabi, bear with one another, kasama doon ang magkakapatid. Magmalasakitan kayo, magkakapatid kayo Kaya mas gusto ng Diyos na pagmalasakitan mo ang kapatid, siya ang gagawa din ng paraan para mapagmalasakitan mo ang kapatid mo. Hindi lang pera ang bibigay niya, pasensya, pagmamahal, pangunawa, sakripisyo. Yun ang kapangyarihang ibibigay niya. I am with you, no one will harm you. At kung mahal mo ang taong pinaglilingkuran mo, tinataguyod mo, ginagabayan mo, gusto mong bigyan ng magandang buhay, inaalagaan mo, kung mahal mo sila, mas mahal ko sila. Kasi tao ko sila Tupa ko sila Namatay ako para sa kanila Ako ang tunay nilang ama. Ako ang tunay nilang ina. Ito sana mga kapatid ang biyaya na ating makita. Sakaling pinanghihinaan tayo ngayon ng loob, natuparin ang misyon na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon bilang pare, bilang doktor na nagmamalasakit sa iba, bilang ang mga abogado na nagbibigay ng libreng serbisyo, lalo na bilang magulang, bilang asawa, bilang anak, bilang kapatid, bilang kaibigan, bilang kapwa-tao. Kung pinanghihinaan tayo ng loob o panghinaan man tayo ng loob pagdating ng panahon, tandaan niyo po ninyo ang sermon na ito. At panghuli, kung ikaw ang tinutukoy ko, ikaw rin yung tinutukoy ng Panginoon sa ating ebanghelyo, matitigib ka ngayon ng kalungkutan, pero ang kalungkutan mo ay magiging kagalakan. Pinakagusto kong moment, hindi lang yung kapag nagmimisa tayo dito, yung kapag nagdarasal din ako ng mag-isa dito sa loob ng simbahan. Paggabi, kahit 10 oras ng gabi, lilibot lang ako dito. Kaya huwag kayong magkakamaling sumilip dyan. Matatakot kayo. Kala nyo komportable ko. Masayang-masaya ako. Pag umaga, magja-jogging ako, ililibot ko yung aso sa paligid. Hindi lang para mailibot yung aso, kundi para mailibot ko yung sarili ko. Kasi tinitingnan ko lang siya. Iba yung pakiramdam ko. Iba yung kagalakan ko. Kasi matindi ang pinagdaanan natin, pare-pareho, para mabuo ang simbahan na ito. Kapatid, anuman ang kalungkutang nararanasan mo ngayon, kailangan mo yan. Sapagkat yan ang isa sa pinakamagiging maganda at pampasarap na sangkap ng iyong kagalakan. Kanina, may minisahan akong baccalaureate mass. Uso ang mga baccalaureate masses ngayon. Ang sabi ko dun sa mga tatanggap ng medalya, tuwan-tuwa ka, bigyan ka ng medalya, mura lang naman yan sa raon. Bigyan kita ng 12 niyan Pero matutuwa ka ba kung bibigyan kita ng 12 medalya? Hindi. Pero ba't tuwan-tuwa ka sa isa? Kahit kulay gold lang, pero hindi tunay na gold. Kasi pinaghirapan mo yan. Pinaghirapan niya ng mga magulang. Kaya ang sarap isuot yung medalya, tapos isusuot mo pa sa Kaya dinidisplay yan sa tahanan. Ano ba naman yung bumili tayo ng medalya at ng mga palaking lagay natin sa tahanan? Pero kung hindi mo pinaghirapan, binili mo lang, anong dating niya? Mahalagang sangkap ang paghihirap sa tunay na galak. Ito sana ang hilingin nating biyaya upang anuman ang nararanasan o maranasan nating kalungkutan o paghihirap, we will never give up. Amen.